Magandang hapon mga kapatid. Kamusta naman ang inyong mga weekend? Sana kayo ay nakapag-recharge at talagang ready para harapin itong bagong linggo po natin. Mga kapatid, ako po si Chicky Verhel, pansamantalang humahalili kay Cheryl Cosim dito sa Sagot Kita. Kami po ay napapakinggan nyo sa 105.9 dito po sa Mega Manila. Sa Davao naman po, nasa 106.7 po tayo. Kumusta man mo din ha, mga taga Davao? Kana sang mga taga Cebu diha, no? Kani mo inyong timanan, 101.9 ang True FM dyan, no? Cagayan de Oro, 101.5 po tayo. Dyan po sa Ormoc City ay 99.9 po ang True FM. At sa Tacloban, last but not least, 107.9 po tayo. O, kinig po kayo ha. Isang oras lang po tayo. Actually, 4:10 na. So, mga 50 minutes na lang po, mga kapatid. Bukod sa radyo, napapanood nyo na rin kami sa True TV Channel 19. So, sa Signal Cable po yung Channel 19. At maging sa Facebook at YouTube, i-search lang po ang True Network PH. O, madaling tandaan. Ngayong araw po, mga kapatid, pag-usapan natin ang fake news. Oh, kayo ba ay nabiktima ng fake news? Minsan, ang hirap i-distinguish yung totoong news versus yung fake news dahil nga alam naman nating lahat, andyan na yung mga deepfake. Hindi lang yung mga deepfake kahit yung mga talagang totoong footage, no, na mga videos na sinasplice o pinuputol para lang mag-fit dun sa mga narrative nung mga taga-spread ng fake news. So, gagamitin yung mga salita mo kahit wala naman sa konteksto para mag-fit dun sa kwento na gusto nilang ilabas. Yan, maraming naging biktima ng fake news. Kahit mga edukado, lalo na yung mga usually kasi sinasabi, naku, diba, taas naman ang pinag-aralan mo, na biktima ka pa ng fake news. Wag ka, kasi ang dami, kahit mga doktor dyan, nabibiktima ng fake news. At lagi nga nating sinasabi, mga kapatid, itong fake news, no, actually, in a way, medyo madali lang din siyang suriin Kasi, usually, kapag malaking balita, kasi yun naman lagi yung sa fake news, di ba? Yung kung ano yung mapapag-usapan, kung ano yung magte-trending. So, malaking balita, clickbait siya kaagad di ba? Pag sinabing clickbait, gustong-gusto mo agad i-click dahil napaka-juicy ng title, di ba? O, usually, itong mga fake news na ito ay big news, okay? Malalaking balita. Kung malalaki ang mga balitang yan, tsak! Nandyan yan sa mga trusted na ating mga news network katulad ng News 5, True FM, One News, One PH, TV5, yan, katulad ng mga trusted networks na yan, no? So, again, mga kapatid, kung wala sa mga networks na yan, malamang sa malamang, fake news yan. Kung malaking balita yan, di malamang, binalita na yan, di ba? O, kung natandaan po ninyo, no, naging mainit ang pagdinig sa House of Representatives, no, o Kamara noong Biyernes, Biyernesan tayo, di ba? Matapos ipatawag ang ilang mga sikat na vlogger o influencer. Para doon sa mga nanonood sa atin, no, sa kanilang mga monitor, makikita nyo po dyan sa footage yung ating mga sikat na vlogger, no, or social media influencers. May ilan sa kanilang nanghingi ng paumanhin dahil sa maling post. Maganda rin naman yan, di ba? Umami ng mali. At may ilan namang pinaninindigan ang kanilang freedom of speech at expression. Pero ayon sa ilang mambabatas, panahon na para magkaroon ng batas sa bansa para masugpo ang tinatawag nga nating fake news. Pag-aaralan din daw nila ang pagbuo ng National Digital Responsibility Council na tatayong regulatory board laban sa maling impormasyon. Pero ayon po sa Center for Media Freedom and Responsibility Trustee, nakababahala ang anumang batas na maaaring panipisin ang ating kalayaan sa pamamahayag. Kailangan ba talaga mga kapatid ng bagong batas para rito o may mga umiiral ng regulasyon na hindi lang natin nabibigyang pansin? O yan, pag-usapan natin yan ngayong Legal Day dito sa Sagot Kita. O eto na ang ating question of the day. Tandaan po ninyo, kinig po kayong mabuti. Dapat bang magpasa ng batas laban sa fake
news. Oh, dapat ba magkaroon ng batas dyan laban sa fake news? Dapat ba may panukalang batas, may bill para labanan ng fake news? Kung may gusto kayong i-share, mag-comment lang sa ating live streams mga kapatid. Kung may nais itanong, tumawag lang sa ating tanungan hotlines 8689-3289 or 8689-3290. Uulitin ko lang po ang ating mga tanungan hotlines 8689-3289 or 8689-3290. Okay, simulan na natin ang talakayan mga kapatid. Live po ngayon via StreamYard si Attorney Rowena Soriano. Siya po ang Associate Dean ng FEU Institute of Law. Magandang hapon po, Attorney. Magandang hapon at sa lahat ng ating mga tagapakinig at manonood, magandang hapon po sa inyong lahat. Oo, baka si Attorney nagulat. Oh, kala ko si Cheryl Cosim dito. Mga kapatid, ako po si Chicky Verhel para sa nakaka-tune in lang ngayon, no? Lalo na sa radyo, no? Hindi tayo nakikita. Yes, Oo. Yes, so Attorney... Miss Chicky, nagkasama na tayo before, Miss Chicky. Yes! Yes! At paulit, Yes, actually okay. marami na rin kaming mga suki dito eh. Oo, Attorney. O, sige Attorney, sa ngayon Yeah. muna ha, ito muna po. Paano ba natin i-define, dun po muna tayo sa definition of terms. Paano po natin i-define in legal context ha, ang fake news at disinformation? Okay. Kanina binabanggit mo yung parang sort of evolution, no? How this developed, yung konsepto ng fake news sa Pilipinas. Well, it's interesting to note that even before, no? Bago-bago pa man magkaroon ng internet platform, ng Twitter, social media, Facebook, at kung ano-ano pang plataforma sa internet, ay nagkaroon na ng batas sa pamamagitan ng Presidential Decree noong 1973. As early as 1973, no? Declaring unlawful rumor-mongering, spreading false information under PD 90, January 6, 1973. Presidential Decree, Pero, PD. Oo. yes, so as early as 1973 or as early as the time na hindi pa uso ang ating internet or social media, ay meron na talagang, kumbaga, version noong panahon na iyon ng fake news, no? At ito ay pinatutunayan ng Presidential Decree, in other words, parte ng batas at the time na nagbabawal at na nag-penalize, no? Nag-i-impose ng punishment doon sa mga tao na magkakalat ng maling impormasyon. So, bakit ko binalikan yan, no? Because over time, no, at makikita natin sa ating revised penal code, ay meron din tayong batas, no, provision doon na nagbabawal na tayo ay manirang puri, no? For example, sa mga private individuals or kahit Attorney, yung sinasabi nating Attorney, pag yes, sinabing oo. manirang puri, ayan ba yung tinatawag nating libel? Hindi pa yan, no? Hindi Kasi pa, ang libel, no, pupunta tayo dyan, no? Meron tayong klase or category ng offenses sa revised penal code, yung tinatawag nating defamation. Maaring depende sa nature or kind ng sinabi mong paninirang puri, maaring ito'y maging grave oral defamation or grave defamation, defamatory statements, or slight, no, oral defamation. But as the offense states, oral defamation sa pananalita. Ang pinag-uusapan natin ngayon, at sa tingin ko ito rin, ang very timely na issue ngayon, ay yung mga sinulat, at higit pa sa sinulat, ay ipinakalat, no, sa pamamagitan ng social media accounts, no? So yan, papasok ang libel, no? So, ang fake news sa makatuwid, Miss Chicky, ito yung mga pinapakalat, no, sa iba't ibang plataforma na nagbibigay ng mga mali, no, na impormasyon, at kadalasan ito ay malisyosong mga imputasyon, no? Kasi kung babalikan natin yung pinakamalapit, no, na offense na pinaparusahan ng ating batas sa ngayon, no? Libel, okay? Balikan muna natin, no, para setting of definition muna tayo, no? Yes, please. Definition of terminology. Under ng ating revised penal code, ang libel, opo, ay defined as a public, okay, public, no? Ibig sabihin, maraming nakakaalam. At sa mga literatura sa Pilipinas at kahit sa ibang bansa, ay established na po na kapag tayo ay nagsulat
nag-publish at nagpakalat sa internet platform sa pamamagitan ng iba't ibang social media accounts, yan po ay considered public dahil yan nga ay nakakaabot sa napakaraming no, audience, hindi lang locally kundi internationally. So public and malicious imputation of crime. So, ibig sabihin, may mali siya. Mamaya pupuntahan natin kung kailan ang mali siya ay presumed, no? Sa pananalita, sa pamamagitan ng pagsusulat at pagpapakalat. Ano yung pinapakalat publicly at maliciously? Okay. Crime, okay? So, pinakalat mo na siya ay guilty or siya ay gumawa ng isang krimen, vice or defect, okay? Mga bisyo, sa madaling salita, ikasasama ng tao, okay, or personalidad. At ito ay hindi nagdi-distinguish, Miss Chiki, whether real or imagined or imaginary yung sinabi mong pinangalap mo na krimen na ginawa o bisyo na ginawa ng isang tao. Whether totoo yan, half-truth, or imaginary lang, no? Okay? Or any act, okay, ito yung tatandaan natin, any act, omission, condition, status, or circumstance. So, ano naman ngayon, kung meron kang sinabi na krimen, merong ganyang act, omission, condition, status, circumstances, ano ang pinaka punto de vista, no? Ano yung pinaka ultimate na epekto to cause the dishonor, discredit, or contempt, no, of that person. At ang person po dito sa ilalim ng batas ay either natural or juridical. In other words, maaring personal na tao, individual, o isang institusyon, okay? Or to blacken, no, even, no, the memory of someone who is dead. Ngayon, okay, so yan po yung tinatawag nating libel, okay? So real or imaginary? Basta isinapubliko mo na krimen o bisyo, mga ganyan. Real or imaginary. Pwede kang kasuhan sa libel. Yes. Oo, kahit yung estado, no, ginawa, act or omission, no, estado, kondisyon, o kahit yung sitwasyon niya, circumstance ng tao na yon, no. So ngayon, ang pinaka epekto niyan nasiraan mo yung tao, no. Nagresulta siya sa dishonor, discredit, no? Or contempt nung tao na yon o nung institusyon na yon, no? At kahit yung mga pumayapa na, no, o sumakabilang buhay na, kung madudungisan, matatarnish, mabablaken yung kanilang reputation, yan pa rin, no, ay papasok doon sa sinasabi nating libel. Ngayon, ibabalik natin to, no? Kasi kanina, binanggit ko yung PD nung time na wala pa talagang wifi, wala pang social media account. Tapos ngayon, nasa stage 2 na tayo, yung meron tayong libel, yung typical, no, na libel, dati sa newspaper, di ba? Any written publication, no? Nandito na tayo ngayon sa phase 3 or stage 3 na meron na tayong teknolohiya, information, communication technology, or wifi. Napakaraming pamamaraan. Kaya pumasok ngayon, no? Kasi alam mo, ang ating batas, nag-evolve, no? Nag-develop, or umuusog siya base sa development din sa paligid, okay? At pati na rin sa teknolohiya. So, nagkaroon tayo ngayon ng tinatawag nating cybercrime, no? Law. At doon nakapaloob, doon sa cybercrime law, Miss Chiki, yung lahat din po ng mga offenses or krimen na pinaparusahan doon sa aking binanggit sa stage 2 or phase 2 na revised penal code, pero meron lang mas mataas, no, or qualifying circumstance, kumbaga, na ikakataas, no, ng iyong penalty, imposable punishment or imprisonment kapag yan ay ginawa mo, yung libel na yan under the revised penal code sa konteksto or sa pamamagitan ng internet platform. So ngayon, ito yung ating at least yung ating laws, no, governing fake news. Ngayon, titingnan naman natin siya doon sa mga nangyari. Ito, recent events, di ba? So, meron tayong mga vloggers, influencers, okay, na, well, whether we admit it or not, no, napakalaki ng kanilang impact at influensya. Kaya nga influencer sila, talagang literal na nai-influensya ng public opinion, no, at lalo yung kanilang mga followers. Sa mga pinupost nila, pinapublish, pinapakalat nila sa kanilang mga social media accounts. So, yan, no, yan yung ating magkatunggali na ano dito elemento, yung ating legal framework, kumbaga yung ating batas
at meron tayong ito yung realidad ngayon, mga influencers, hindi pa papasok dyan yung nasa gitna, no? Ano ba yung nasa Ano gitna? At yun? yan ang overarching, no? Oo, hulaan natin yan. Ito ang highest law of the land, no? Yan ang ating saligang batas, no? Mm. So sa ating saligang batas, syempre, deemed written into every law at pati na rin sa lahat ng aksyon ng ating mga citizens, ang lahat ng mga nakapaloob sa ating saligang batas. Dahil sa ating Philippine legal framework, considered as highest law natin ng ating Constitution. Itong ating 1987 Philippine Constitution. At siguro marami na rin tayong narinig na mga opinion, kaya iba-iba yung mga pananaw, no? Kasi may mga pananaw na nakafocus yung lente sa krimen na ginawa. Meron Mm-mm. naman doon sa mga influencers sa protection ng kanilang karapatan na mag-express at meron naman sa lente ng regulator, di ba? Pero para sa akin, no, sumasaklaw sa pangkalahatan na ito ay yung ating constitutional provisions. At doon tayo magkakaroon ng kaunting ito namang ating exchange, no, ating kwentuhan ngayong hapon na ito ay para matulungan yung ating publiko na mag-create ng kanilang sariling pananaw, 'di ba? Pero Mm. mag-guide natin sila. Yung kumbaga critical analytical framework, Oo. no? Pero So, sa ating saligang bago oo. po dun, attorney, kasi lagi kasing sinasabi ng mga vloggers, influencers, and not just them, marami ding nagsasabi, no, na, where does it end? Yung freedom of expression ko. Freedom of speech and expression. Yes, oo. Kasi page Ayan ko na. to Yung eh. freedom of Oo. expression, tama ka dyan, Miss Chiki, no? Yang sinabi mo ngayon, no? Yan na yung saklaw ng ating Constitution, no? Sa ating Article 3 Bill of Rights, no? So, ang ating saligang batas, ito yung nag-outline, no, ng ating yung basic rights bilang Filipino citizens, no? At meron tayong garantiya para sa ating freedom of expression, no? So sinasabi sa atin, no, okay, so i-quote naman natin 'yan, no, para at least klarong-klaro tayo, Miss Chiki, no? So under Article 3 Section 4, Mm. okay, no law shall be passed abridging the freedom of speech, okay, or of expression, no, or of the press, or the right of the people to peaceably assemble and petition the government for redress of grievances. So in other words, saklaw, no, ang yung prohibition to prior restraint, no, ng mga batas dahil pinoprotektahan ng ating saligang batas yung tinatawag nating freedom of speech and expression. Ngayon, babalik ako sa tanong mo, Miss Chiki, no? Oo. Paano natin Uh, malaman na sumusobra na tayo dun sa freedom of Ayan. speech and expression Oo, yes, natin? oo. So ngayon, tulad ng kahit ano pa mang karapatan natin sa Constitution, wala po tayong karapatan na absolute. Okay, walang absolute. So, pwede tayong magkaroon ng limitation sa ating mga karapatan, pero, okay, dapat yan ay meron ding due process na tinatawag. At ang makulay dito sa ganitong pinag-uusapan natin about fake news versus regulation, yung tinatawag natin na sakop din ito ng constitutional doctrine, no? Yung chilling effect, no? Kasi alam mo, Miss Chiki, no, kaya very important na magkaroon ng stakeholder representation and consultation sa mga bagay na ito. Tulad ng diskurso ngayon sa ating Kongreso, sila ay gumagawa ngayon ng mga inquiries in aid of legislation, tama po, no? Yung Mm. inquiries in aid of legislation supposedly faithful to the checks and balances and the legislative function ng ating Senado, ng ating Kongreso in general, no, the lower house and the upper house, the House of Representatives and the Senate, ay iimbestigahan nila ito para magkaroon sila ng basihan kung ano man yung ipapasa nilang batas. So ngayon ang pinag-uusapan kasi wala daw nagre-regulate, no, sa ating mga influencers, sa ating mga Mm. vloggers, kailangan bang i-penalize, kailangan bang gawing krimen or i-criminalize. Kung babalikan mo yung ating pinag-usapan kanina lang, no, mula dati hanggang ngayon, actually, meron namang batas, no? Meron Mm. naman talagang batas na nagbibigay parusa sa mga tao o sa mga organisasyon na nagpapakalat ng maling impormasyon, no? Ang Oo. tanong na lang natin ay kung paano natin ito
i-apply sa konteksto ng ating mga influencers at mga vloggers. So, sa mga typical kasi na kaso, ang talagang kapartner ng mga abogado, halimbawa, para labanan, no, yung mga nagpapakalat ng mga maling impormasyon to the damage of, for example, private citizens or yung mga clients, yung NBI, no, meron silang anti-cybercrime group, ang PNP, may cybercrime division din. At of course, meron po tayong ahensya ng gobyerno, yung DICT rin, no? Information Communication Technology na departamento, na meron namang enough din na kumbaga powers, no, authorities at kakayanan para po i-assist tayo sa pag-assert ng right kung meron man damage, no, danyos na nagawa sa atin dahil sa pagpapakalat ng fake news. Attorney, alam ko kanina sinabi mo na, no, na dati pa lang meron na tayong batas patungkol dyan sa fake news. Pero ang sinabi nyo rin kanina ay yung ating batas din ay continuously evolving. Kasi syempre, there are always laws na applicable dati, hindi na applicable ngayon, or kailangan ng maamyendahan para mas maging angkop sa ating sitwasyon ngayon. So, mamaya attorney, sagutin mo tong tanong na to, please. Kailangan na bang baguhin talaga ang batas na yan, yung pinag-uusapan po natin kanina, patungkol po sa fake news, and starting with revising the definition of fake news. Kasi nagpag-usapan po ito sa hearing, no? So, kailangan na bang baguhin ang definition ng fake news and amyendahan yung batas itself. Mamaya po, attorney, pagbalik ng Sagot Kita. Ang nasa right, tama. Ang nasa tama, nasa totoo. Tunay, tapat, True Nagbabalik po ang programang Sagot Kita kasama ang inyong lingkod, Chicky Verhel. Ang ating question of the day, mga kapatid, dapat bang magpasa ng batas laban sa fake news? Yan po, lagay po ninyo ang inyong mga kasagutan sa 105.9 True FM Facebook page. Kasama pa rin natin syempre si Attorney Rowena Soriano. Siya po ang Associate Dean ng FEU Institute of Law. Kanina po, Attorney, yung hanging question po natin, para po maging angkop na po sa ating sitwasyon ngayon, no? Kasi 2025 na yung batas na sinasabi natin patungkol dun sa fake news ay dati pa yung TV pa lang ang available po sa atin. So, attorney, dapat na bang i-redefine itong definition natin ng fake news, and dapat na bang ambiyendahan itong batas na ito? Ay, attorney, ayun. Okay, take two, attorney, kasi kanina hindi kita narinig. Okay, game po, attorney. Yes, so ang ating batas naman ay very sensitive, no? And evolving, tulad na nabanggit natin kanina, depende sa phenomena, no, na nakapaligid. So itong fake news, no, at kung titingnan natin ano yung global trend, consider siya as a modern phenomena, no? Na itanong natin, depende sa ating estado ng legal framework, no? Ano nga ba yung legal framework, no? Ano ba yung mga offenses, ano ba yung mga bagay na pinaparusahan sa ilalim ng batas natin, no? So nabanggit natin kanina, ang isa dito ay libel, at medyo nag-update na nga ang ating batas, no, to include qualifying circumstance under the cybercrime law, na kapag ito'y ginawa sa internet platform, ito'y ito'y considered the cybercrime or cyber libel in particular. Yung no? malaking tanong po kasi, attorney, dun sa hearing, no, last Friday, tinanong ni Attorney Trixie Cruz Angeles. Sabi niya, pero first of all, how do you define fake news? Kasi sabi niya, what about yung jokes? What about yung sarcasm? In fact, she also cited yung example ni Galileo, na dati nga meron siyang heliocentric theory. Para dun sa mga hindi po nakakaalam, very very quickly, ito po yung theory na yung lahat ng planeta ay umiikot sa ating sun, no? Na dati pini-persecute siya dahil dyan, na house arrest pa nga siya eh. Tapos nung namatay na siya, dun na talaga na recognize, oh, tama pala siya. So it was fake before but not anymore fake. So ang tanong po ni Attorney Trixie Cruz Angeles, first of all, how do you define fake news given those? Ako naman, okay, ang tanong natin dito is, how do we, no, instead of how do we define, and is there a need to amend the law, is how do we protect, because nasa scheme tayo, Miss Chicky, ng klase ng
information. At ang pinag-uusapan natin dito ay yung klase o kategorya na hindi protected speech, no? Kasi nga siya ay malicious, yung nabanggit na natin kanina na elemento ng libel, or in other words, libelous. So, sa scheme of protected freedom of expression, nandun siya sa dulo na kategorya na hindi naman siya protected speech. So, para sa akin, no, after having provided yung itong batas na meron tayo at ito yung social phenomena na meron tayo, the more crucial question now is how do we determine, di ba? And how do we protect true, no, information, no? Kasi sa dami ng kumakalat na fake news ngayon, no, at meron naman tayong batas, yung pagpapatupad at coordination among the implementing agencies ang magiging crucial dito. Pero paano nga ba natin, no, malalaman yan, no? Will a definition really address the situation, and can you even define it, no? Can you even define it? Kasi ang lagi nating tendency ay gumawa ng batas, no, bagong batas, without having to explore kung anong meron doon sa ating existing na batas or some manner of implementation na kung anong meron tayo. Maaring, yes, we're of course, no, it's a welcome development if we improve to make enhancements, modification via a mandatory law or perhaps a new, no, law if it deserves stand-alone law. Pero ang sa akin, from the point of view of the Constitution, no, because all laws kasi, no, kaya nga walang irrepealable law, no, laging pwedeng amenda yan, Ms. Chiki, kasi merong loophole. In other words, meron tayong makikitang room for improvement. And at the same time, with those loopholes, ay meron ding probability, no, for abuse. So ayaw natin na sa kakahabol natin, no, kaka-define, kaka-penalize, kakapagbawal natin ng fake news, matatamaan natin kung ano yung legitimate true information. Understood. Magkakaroon ng prior restraint, magkakaroon ng censorship sa mga hindi targeted nung ating phenomena ngayon, which is yung fake news ng mga vloggers, influencers. Remember, while it may seem confusing now, given yung X, IG, FB, to really determine alin ba dito yung journalism. For example, ano ba dito yung news reporting, at ano ba dito yung, di ba, pakalat lang ng mga fake news, no? Tapos magkakaroon tayo ng, ang nangyayari kasi ngayon, it's net widening, no? Kumbaga, nilalawakan natin, no, through laws, isang ahensya, isang department or branch ng ating three branches of government, executive, judiciary, legislative, ng ating legislative. Nagne-net widening tayo. Ibig sabihin, binabanat natin yung regulatory power ng ating batas sa pamamagitan ng pagbabawal, 'di ba? Nung sinasabi nating fake news. Pero yun it's the challenge, no? I think this poses a great challenge really to our legislators, lawmakers. Ano bang nga ba yung pamamaraan para ma-secure, ma-protect yung true and legitimate information? And siguro sa proseso ng pag-explore, no, ng mas malalim doon, we weed out, okay, madedefine, Yeah. no, kung meron bang ganung posibilidad kung ano yung fake news. Oo. Kasi sa ngayon, marami tayong guide, makukuha natin yan, alam mo kung saan, kaya nga checks and balances, no? Yung Saan po? guidelines ng pagpapatupad ng laws by the legislative, makikita natin sa mga kaso decided by the judiciary or ng ating Korte Suprema. That's how it works. Tapos sa gitna, executive, co-equal branch sa pagpapatupad naman. So if there's only a way for us to really secure, no, the proper implementation of the laws that we already have, no, and at the same time securing what needs to be secured, protected, respected, which is true, legitimate information, then we can probably have the sufficient landscape to then proceed to identifying, I think, the badges lang, no? Oo. Attorney, To wrap up the answer, Sige. you can only come up with badges
of what fake news is, but not really to exhaust all Mm. instances or even define it with all accuracy, no? Oo, mahirap nga naman talaga maging definite on that. Pero attorney, Yes. hindi ba mas feasible kung magkaroon na lang ng code of ethics para sa mga influencers? Paano po? Yan Ano po nga, sa tingin po ninyo? yan nga yung susunod ko sana, no? Okay. Sige, attorney. If it's, oo, tama yun, no? Actually, pag-iisipan natin, no? Kasi ang daling i-identify, no, at i-determine yan ang madaling i-determine yan sa mga identified existing profession, no? Like for lawyers, we have the code of ethics; for doctors, for journalists, di ba? So you have code of ethics. Now, maaari, no? Maaari na, kasi nga, ano na, no? Malawakan na talaga. At kumbaga natatandaan mo nung Ischiki nung time na pandemic, Yes. bago pa man nagkaroon ng mga freelancers, no? Nagkaroon ng malaking bugso ng mga freelancing work. At may papel pa nga ako na pinresinta, no, sa isang international ano yan, no, pero held dito sa ating bansa sa international audience about the gig economy, no, gig economy. So nagkaroon ng recognition na merong gig economy na later on, di ba, nag-evolve pa siya, no, kasi nga mas dumami no nagkaroon ng COVID lockdown. Maaring yun ang isa sa mga valid na tingnan, no, na kasi meron na silang sektor talaga, no, influencers, vloggers, maaaring tingnan, no, kasi lumalabas ngayon yung self-regulation ang ano 'di ba, prevailing, no, na paradigm nila, no. So Self-regulation self-regulated ng sila. mga website. Vloggers, diba? Yung vloggers. Oo. Influencers. Yes, oo, 'di ba? So may mga kanya-kanyang organizations, no, Mm. at may, of course, nagko-comply din sila dun sa batas ng Pilipinas in general. Pero siguro isang way, no, para mag-strike tayo ng balance, because not all the time, no, at napag-aralan din natin yan, no, nagiging ano nga reminiscent ng aking thesis sa Master of Laws ko, yung corporate criminal liability versus yung government regulation, and how they really strike a balance. So ngayon, we're talking about this important sector also, no, we recognize them as an important sector, yung mga vloggers, influencers. So at the same time, ibabalanse mo dun sa para ma-address yung phenomena, yung government regulation. Kasi kung masyadong naka-regulate naman siya, no, baka nga magkaroon ng compromise doon sa kanilang freedom of expression, as long as it is not libelous, kasi nga hindi naman siya protected speech. So that is a valid, no, a viable option actually. Of course, subject yan sa wisdom ng ating mga lawmakers. If a certain regulatory board, for example, may be considered to impose, no, or suggest yung mga set of yung code of ethics, no, if that is even possible. Or kasi nga sa ngayon, sa mga nangyayari, mukhang ang self-regulation malaki yung nagiging impact, no, sa mga usaping pang politika, pang ekonomiya, of anything, no, na that involves the public interest, kasi yung mga subject nung mga fake news, di ba, touches on political opinion. Ito pong sinasabi ninyo na regulatory board, sino dapat ang magko-compose nitong regulatory board? Oo. Alam mo, sa bawat sektor kasi, no, for example, back when I was with the government financial institution, meron kami noon, no, parte ng aking function, no, as a legal officer, mag-attend ng mga multi-sectoral, no, activities. So at the time, merong mga samahan, lahat ng mga government financial institutions, no. Sa ngayon, kanina nabanggit ko na meron tayong mga existing, no, government agencies, no, na sila yung in charge, no, like yung sa PNP, sa NBI, at saka yung DICT. But of course, the government can identify other relevant groups, agencies, no, or even yung specific officers, no, officials, who can be in charge, no, of at least coming up, no, with a proposal on the code of ethics, no, of vloggers and influencers, no.
the DICT and the NBI with the PNP, sila kasi ngayon in terms of complaint for violation, no, of the Cyber Crime Act, no, specifically if you have complaint for violation of cyber libel, sila yung maaari natin puntahan, no? They can definitely be part of that, no? Kung magiging interagency siya. Ngayon, the more crucial step to that or requisite for me, no, always for an inclusive and democratic governance is the consultation of stakeholders. Sino ba yung mga stakeholders na kailangan nating konsultahin So, mga para naman vloggers. makapagbigay din sila ng mga kanilang influencer. opinion. Kasi sila yung nandoon di ba? Yung mga vloggers mismo, influencers mismo, ano ba yung nagko-compel sa kanila, for example, no, na gumawa ng mga ganitong information? Is it monetary incentive? Is it purely personal opinion? In what capacity mo ba yan talaga pinupost? Dahil ba na-exercise mo yung akala mo protected speech? I think education is really the key, no, to empowering this niche in our sector, Attorney, no? Kasi niche na rin sila. Paano po natin masasabi? Kasi narinig ko sa hearing no last Friday, sabi nila or sabi nung ilan, at least one of them no, na hindi naman ako influencer kasi this is my own Facebook or kung ano man yung social media page niya, no. Opinion ko lang to, ang nilalagay ko. It just so happens na maraming nagfa-follow sa akin. Pero hindi naman yung balak ko na mang-impluwensya ng mga tao. Inihahayag ko lang ang opinion ko, nagfa-follow sila sa akin. How can you consider a person an influencer, a social media influencer? Oo, meron kasi tayong well-entrenched na guideline dyan, no, when defamatory imputation is deemed malicious, no. Kung meron kang imputation, meron kang sinulat, pinost doon sa iyong Facebook account, na yan ay hindi dala ng iyong public duty, or dahil ikaw ay galit lang, or alam mo naman na ikaw ay makakasira ng reputasyon, or makaka-injure ng tao, okay? At ito ay ginawa mo kanina, no? Sinabi na natin yan, ang presumption na talaga, even global standard, when you post, when you write, click, no, it's posted, it's deemed public. So nandun yung dalawang assumptions of law. It is deemed malicious and it is deemed public. At wala kang makikita doon na you posted it because of public duty, because in good faith, ganyan, then it's libelous, no? So you cannot really feign ignorance na hindi ko alam, 'di ba? Kasi by the sheer number of your followers, then you know it's public. Then it's going to, well, of course, sasabihin mo na you cannot control how they will react or act on your post, pero it's public, it's malicious, at least based on the assumption of the law, and regardless of your personal opinion as the author, then you have to concede, no, to submit to the provisions and assumptions of the law. That's it, no? Will that call for an offense and a corresponding penalty kung yan ay mapatunayan ng ebidensya? Yes, di ba? So yan yung sinasabi natin, no? Under existing law, it's workable, no? It's working rather, no? It's working provision of the law. May mga na kakasuhan, narereklamo, may mga kaso na pending na yan ang naging basyahan ng violation. So yun, no? Of course, good faith, no? It's a defense, or you say that it's an innocent sharing, no, reporting, right, no? It's meant to be a private communication, but in that case na sinight mo, Miss Chiki, parang mahirap paniwalaan na it's a private communication kasi nga sa rin public, diba? Mga ganyan. Miss Chiki, may mga ganyan, kung makwento ko lang, no? Ang depensa sasabihin kasi private naman or nasa isang group, ano naman sila, parang hindi gano'n, naman no? sinabing Pero private po, pero sabi lang niya kasi, just so happens, marami akong followers. Pero hindi ko sila... Yeah, that's a different, that's a different situation. Hindi ko intensyon na impluwensyahan sila. Gusto ko lang ihayag yung opinion ko. Pero attorney, kanina, no, ay nabanggit po ninyo na mukhang magandang ideya din itong regulatory body, no? Pero sa ngayon, maliban po dyan, paano pa po kaya natin mapapalakas ang ating umiiral na batas laban po sa fake news? Nako, it's always,
education campaign. Ako, fan ako ng education campaign, no? An educated person knows his rights, no, and obligations under the law. Hindi lang tayo right holder, tayo rin ay duty bearer. And that's why in all the law clinics, no, na because I supervise the FEU Institute of Law Legal Aid. So in all the law clinics and even in my capacity as a solo practitioner, sa mga pro bono talks, for example, that's our way, no, of educating the public. Because if you know your right, alam mo ang karapatan mo, alam mo rin kung ano yung bawal, di ba? Ano yung obligasyon mo? Kasi hindi lang naman puro karapatan. Hindi lang tayo kabig ng kabig. May karapatan ako, may karapatan ako. Respetuhin mo yung karapatan ko. Siyempre, may karampatan din na obligasyon yan, di ba? Kasi kung lahat-lahat po tayo, hindi lang natin alam ang karapatan, kundi lahat po tayo ay respeto rin sa ating obligasyon na respetuhin yung karapatan ng kapitbahay natin, kapwa-tao natin, wala po tayo sana magiging problema, di ba? So the first thing, ang unang step, malaman, di ba? Mahirap kasi na may konting alam, tapos i-assume na lahat, no? So magandang well-informed, no, well-educated opinion, no, on any issue, on any controversy, on any matter, para kung post ka man dyan at alam mong napakarami mong followers, yung mga followers mo na talagang di mo naman alam na fan mo pala, ay guided sila, no? Dahil yung ipinost mo ay educated opinion, no? So that's my take on that, no, Miss Chiki, no? Okay. Siguro bilang educator din, no, miyembro ng academe bukod sa pagiging abogado. Mga kapatid, para sa kakatune in lang, ako po si Chiki Vergel. Ito ang programang Sagot Kita. Kasama po natin ngayon ang isang legal expert na si Attorney Rowena Soriano. Attorney, silipin na po natin ang mga tanong at komento ng mga netizens. Ito na, simulan natin kay Zaldi Gutierrez. Yun po bang presidential decree is enough to define fake news? Nung nagbago ba ng konstitusyon, hindi ba yan naapektuhan ang PD na noong 1970s pa ginawa? Ay, ano yan, no? Yan po ay binalikan lang natin for purposes of narrative, no? Yung ating legislative history, kung paano po na-develop yung ating batas, no? Mula doon hanggang ngayon, mula noon hanggang ngayon. So ngayon po, tayo po ay may revised penal code at pinatibay pa ng ating cybercrime law. So yan na po yung ating present law ngayon. Oo. So nag-adjust na po yan. Okay. Yan. Si Irish Mendoza naman, attorney, ang sabi niya, dapat lang po na magkaroon ng batas kaugnay sa talamak at lumalaganap ng mga maling impormasyon para mapanagot sila sa pagpapakalat nito. Any comments, attorney? Yes, opo. No, tama naman yan, no? Pero at the same time, yun nga, babalik ako sa unang step, no? I-educate muna natin sila. Kasi tulad ngayon, yung mga defense nire-raise ay hindi ko po alam, akala ko po ganito, in good faith naman po, so gano'n, no? So para alisin na natin yan, no? Sa table, no? Maalis na yan sa mga elemento sa equation, no? Ay i-educate na muna natin sila, no? Alam mo, Miss Chiki, no? Bago tayo magpatuloy, gusto kong bigyang diin na napaka powerful, no, na force nitong mga influencers and vloggers kung sila lang ay makikipagtrabaho hand in hand, no, sa ating mga yung sa tama lang ba, 'di ba, sa ating mga advokasya. So mahirap man, no, maaaring maging theoretical man to, pero sa tingin ko naman ay posible, no, na i-translate, i-convert sila as a powerful force or catalyst for improvement of Filipinos' lives, no? So, kaya dapat na siguro nga sa proseso ng investigation, alam mo yan, ano bang nag-motivate sa kanila na, well, if maliciously and knowingly nagpapakalat sila ng fake news? Is it just the money? Is it political affiliation? So, those are the things that need to be answered even prior to even attempting defining fake news is. Kasi napakalawak niyan, napakalawak. Yung sinasabi nyo, attorney, no, na dapat education talaga. Education talaga ang very important. In fairness, may mga grade 2 students ngayon, tinuturuan na fact versus opinion. Ganun ka liit pa lang, no? Ay parang tinuturuan na sila kung paano suriin kung ano yung fact
ano yung opinion lang. O yan. So, eto attorney si Benjamin Gutierrez, sabi niya, dapat lang po at hindi na kailangang pagtalunan pa yan. Kailangan talagang masugpo ang paglaganap ng fake news na yan. Marami ang napapahamak dahil hindi nila alam na fake news pala ang ibinabalita nila. Oo, lalo na yung mga hindi nga from legit news organizations. Kasi alam naman natin, and I'm sure alam to ni attorney, para po sa mga legit news organizations like News 5, TV5, 1PH, 1 News, True FM, yung mga ganyan po ay dumadaan po yan sa maraming sifting process kumbaga, no? Bago pa man ipalabas. Kasi maraming verification muna ang gagawin. Ilang level yan ng verification bago ilabas yung isang balita. O si Marjon Dominic Mamhot ay sabi niya, huwag tularan ang mga cyberbullying attacker at di dapat manira ng kapwa. Simula ngayon, siguraduhin ang mga nababasang balita kung totoo lang. Baka meron po kayong gustong idagdag, attorney? Actually, attorney, better siguro at this point po, attorney, no, kung ano yung mga paalala po ninyo o advice dun sa mga nagko-consume ng news. Tayo po, mga ordinaryong citizen, no, na nagbabasa ng news sa social media, sa TikTok, yan, nanonood sa TikTok, yan, mga ganyan po. Ano po yung advice po ninyo? Paalala po sa lahat. Una po ay i-educate natin ang ating mga sarili at paano po natin magagawa yun, no? Tayo po ay maging mapanuri. Okay? Maging mapanuri po tayo sa lahat ng ating binabasa, naririnig at pinaniniwalaan. At nabanggit po kanina ni Ms. Chiki, yung mga legitimate news organization po natin. Palakasin po natin sa pamamagitan ng pagsuporta po sa kanila. Sila po ang ating pinagbabasihan na source of information, source ng news, updates sa social, current events, political developments, at lahat po ng mga ganap sa ating bansa. Kaya po, bigyan po natin ng karapatang importansya, paniniwala at tiwala ang ating mga legitimate news reporters, sources at organizations. Dahil sa pamamagitan nito, hindi lang natin ginagawang educated ng ating mga sarili na sasala rin po natin yung mga impormasyon na ine-entertain natin sa ating sistema, no? At later on, ipapakalat din natin sa ating kanya-kanyang mga organisasyon, sa ating pamilya, sa ating mga kaibigan at sa ating lipunan. So, yun po, no? Maging mapanuri at higit sa lahat, i-educate po natin, no? Maging edukado po tayo sa lahat ng ating mga sasabihin at ikikilos, no? Yun nga, think before you click, di ba? No? And Think also, ka muna. Think also before you believe. Totoo yan. Eto last, babasahin ko to. Si Evelyn Romero. Sabi niya, huwag magpaloko para hindi ka naloloko. At lagi po tayong mag-iingat sa mga taong nakakasalamuha natin. Tama naman po. Attorney Rowena Soriano, maraming salamat po sa iyong oras ngayong hapon. Naalala ko nung nandito ka, katabi ko, nag-uusap tayo. Ibang topic naman yon, mga kapatid. Again, yes. Attorney, maraming salamat. Yan po si Attorney Rowena Soriano. Siya po ang Associate Dean ng FEU Institute of Law. Good afternoon po, Attorney. Thank you po. Maraming salamat. At dyan po nagtatapos ang ating isang oras na tanungan at sagutan sa ngalan ni Cheryl Cosim. Ako po ang inyong kapatid, si Chiki Verhel. Sagot kita!